Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay ang unification title bout ng WBC at WBA. Ito po ay sa pagitan ni Kenshiro Teraji na may hawak sa WBC at Shigo Yuri Akue na may hawak sa WBA. Ang kalang fight schedule ay sa March 13, 2025 na gaganapin sa Kokugikan, Tokyo, Japan. So, pizza 12 tayo ngayon. Bukas na po ito magaganap. So sa bakbakan na ito tayo pa maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan nga ba naging liyamado, saan naging dihado itong magkabilang panig at inanyayin ko rin po kayo na panoorin ang kabang video mula sa ating comparison, prediction, fight analysis. Na kung saan pwede nyo maging basihan sa inyong desisyon mga idol kung pipiliin ba ninyo si Akue or itong si Teraji. So, nasa inyo ang huling desisyon. Maring papabor kayo sa aking prediction or hindi, nasa inyo po yan. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana supportan po yung pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta, sumubaybay dito sa ating munting channel, tapos puso po nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po nung sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman hindi na natin ito patagalin at simulanan natin. Unahin natin ang sa panig na may hawak sa WBA na si Shigo Yuri Akue. Bilang isang professional boxer, may impresibong kartada ito. 21 wins with 11 wins coming by way of knockout, may 2 talo at may 1 tabla. At ngayon, may edad ito lamang or may edad lamang ito na 29 anyos. At ang height, 5 foot and 4 inches, 366 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 52.38%. Last fight, October 13, 2024, nakasagupa si Tananchay Charunpak, panalo by split decision itong si Shigo Yuri Akue. Karanasan, experience nitong si Shiro Yugi Akue. Mga idol, nag-world champion ito matapos siyang talunin si Artem Dalikian. Itong si Dalikian mga idol, hindi po basta-basta na boxingero yan. Oo, magaling yan. Pero tinalo yan ni Akue by unanimous decision. Kung yung naalala, may 2 talo na ito by knockout. So, pro knockout ang kanyang sinapit. Nakasagupan nito si Junto Nakatani noong 2017 na kung saan itong si ako ina-knockout sa laban by 6 rounds, technical knockout. Tapos, nakasagupa din niya si Jesseber Absidi na kung saan nakatikim din ang talo si Shigo Yuri Akue sa ating kababayan by 8 round technical knockout. At ni-knockout naman nitong si Shigo Yuri Akue si Masamichi Yabuki noong 2017 mga idol. Yan po ang masasabi nating karanasan o eksperyensya nitong si Shigo Yuri Akue dito po sa flyweight division na kung saan nga isa sa kanya nagkasugupa si Dalakian at Junto Nakatani at maging ito si Masamichi Yabuki. So sa skills naman ito si Shigo Yuri Akue, boxer puncher ito mga idol. So may 4 na galawan or style ito. Pressure party style. Aabante lang ito pero timing sa paglusob sa pagpasok sa rin sa kanyang katunggali. Katunayan may kahusayan ito sa panatili sa kanyang distansya gamit ang jab 1-2 combination footwork. Defensive style, step back or back pedal, moving around sa kanyang katunggali. Tapos nagpakawala ng counter. So counter punching style mayroon din ito. At lumalaban sa brulan o tututo na labanan. So lumalaban din po ito ng sabayan. Taglay dito ang hand speed, timing, syempre power na rin, which is 52% nga. Kanyang knockout ratio may power. At accuracy. Pagdating sa depensa, average ang kanyang depensa. Oo. Ngunit, pagdating po sa durability, so hindi na bago sa kanya ang matalo by knockout, which is ang mga talo nga po nito ay ang pagka-knockout lamang. Syempre, nakabawi na po ito or naka-recover na ito matagal na. Which is nakatikim ito ng talo noong 2017 mga idol. Tapos anong year na tayo ngayon? So, yun po ang isang Shigo Yuri Akue. Ngayon sa panig naman itong si Kenshiro Teraji. Bilang isang professional boxer, si Kenshiro Teraji ay may impresibong kartada, 24 wins with 15 wins coming by way of knockout, may 1 talo ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanya nag-iisang talo, knockout ang kanyang sinapit. Sa ngayon may edad ito na 33 anyos at ang height 5 foot and 4.5 inches. Reach 64.5 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 62.5%. 62.5% ang kanyang knockout ratio. Last fight, October 13, 2024, nakasagupa si Christopher Rosales, panalo by 11th round technical knockout si Kenshiro Teraji. So, mga idol, sa karanasan o experience ni Kenshiro Teraji,
ito po ay naging 2 Division World Champion. Nag-World Champion sa Light Flyweight at nag-World Champion sa Flyweight Division. At ang mga nakasagupa nito mga idol, syempre kasama dyan si Milan Melindo, Pedro Guevara, Masamichi Yabuki, na kung saan 1-1 po sila mga idol. Oo, 1-1 sila. Bakit? Nung una nila pagharap, knockout si Tiraji. Ngunit sa rematch, bumawi si Tiraji. Knockout din naman niya itong si Masamichi Yabuki. Idagdag na rin natin si Anthony Olascuaga. Bakit napasama dito si Anthony Olascuaga? Si Olascuaga mga idol ngayon sa kasalukuyan ay world champion, either sa flyweight or sa super flyweight division. Oo. Nag-world champion siya ngayon. So, ibig sabihin, hindi rin po basta-basta nga pala itong si Olascuaga. So, dagdag rin natin si Hickey Badler. So, sa skills naman ni Kenshiro Tiraji, mga idol, boxer puncher din po ito. Pressure fighter style, defensive style, counter punching style, brawler style. Pressure fighter style. May kausayan din ito sa papanatili sa kanya distansya mga idol. Na kung saan aabante lang ito, pero yun nga, gamit ang footwork at husay sa jab 1 competition, which is yan po ay napaka-epektibo sa long range sa suntukan. Defensive style, moving around, back pedal, footwork side to side, yan ang galaw nitong si Kenshiro. So ibig sabihin magalaw din ang boxing hero ito. May counter punching style, lumalaban sa brulan, utututo na labanan. So ibig sabihin, yun nga, sabi ko boxer puncher ito. So taglay naman ito ang power, timing at accuracy. Na kung saan mga idol, pagdating sa depensa, may mga, masabi kong average lang din po, na kung saan may mga openings, lalo na sa close range na suntukan. At pagdating po sa durability, so, di na bago ang knockout din ng boxing herong ito. So, yung knockout mga idol, talagang critical ang pagkatalo ng ganon. Bakit? Kung dati ka undefeated, makatikim ka ng talo, by knockout, by brutal knockout, mahirapan ka na makabalik. Oo. So, ito, nakabalik at nag-world champion ulit. At ni-knockout din niya ang tumalo sa kanya. At naging 2 Division World Champion pa nga. Si Kenshiro Tiraji. So, yan po. Si Kenshiro Tiraji. So, dadako naman tayo sa ating gagawing comparison. So, sa dako na pagdadausan sa laban, parehong Japanese fighter ito. So, parehong local lang sila mga idol na maglalaban. Pero pareho silang world champion, siyempre. So, 50-50 tayo dyan. Pagdating sa kanilang nationality, which is parang Japanese. So sa ranking ng box rate, out of 780 kamawuksing hero buong mundo na lumalaban sa flyweight division, rank 1 si Kenshiro Tiraji, rank 2 si Shigo Yuri Akue. So napaka-close po sa ranking, 1 and 2 out of 780. Ayan po silang dalawa. So talagang match na match ito. So lalim-laliman pa natin mga idol para makita naman natin kung may mga advantages ba ang magkabilang panig or disadvantage. Ganun. So ngayon dadako naman tayo sa edad na dalawa maglalaban, which is sa physical na appearance. 33 anyos si Tiraji, 29 anyos si Akue. So pareho pong nasa prime ang dalawang maglalaban. Ngayon, height, reach, power, kung sino po ang may advantage. Sa height, half inch ang itinangkad nitong si Kenshiro Tiraji. So, hindi kapansin-pansin yan mga idol. Maliit lang. Konti lang yan. Half inch. Ngayon, sa reach naman, lamang si Shigo Yuri Akue na umabot sa 2 inches ang diferensya. So, advantage kay ano yan? Kay Akue. So, ngayon mga idol, 50-50 ulit dito sa height, reach. Ngayon, dadako naman tayo sa power. So, sa stance naman, parang orthodox ito sa power, lamang ng 10% si Kenshiro Tiraji. Which is, ang knockout ratio ni Kenshiro Tiraji is 62%. 52% ang knockout ratio ni Yuri Akue. So, ibig sabihin mga idol, lamang sa power, si Kenshiro Tiraji. Although, hindi man ganun kalayo ang diferensya sa lakas o power, knockout ratio na daw ang maglalaban. Pero, kumo, nandito tayo sa comparison. So, lamang sa power, si Kenshiro Tiraji. Ngayon, sa experience, bagamat naging 2 Division World Champion itong si Kenshiro Tiraji, pero ang uri naman ng mga nakalaban nitong si Shigo Yuri Akue, katulad ni Junto Nakata ni Artem Dalikian, masasabi kong mga idol, nakapagbibigay yun sa kanya talaga ng magandang karanasan. So masasabi ko dyan na 50-50 sila sa experience.
Oo. Ngayon, dadako tayo sa kanilang mga skills. Pareho pong boxer puncher. 50-50 ulit. Ngayon, sinong Yamado? So, sa power lamang, nakakalamang si Kenshiro Teraji. Pero may hindi tayo nabanggit sa panig ni Shiro Yuri Akue, which is yung hand speed. So, power kontra hand speed. So, sino kaya ang magwawagi sa dalawang yan? Kuya Dong Sports, anong masasabi mo dito sa comparison? 50-50. Bakit? May power nga si Kenshiro Teraji. Mas lamang siya, mas angat siya sa power. Which is 10% ang diferensya. Pero yung hand speed, at syempre may power kahit paano din itong si Yuri Akoi. Mga idol, malaking bagay rin po yan. Dagdag pa natin yung kanyang 2 inches na diferensya sa range, sa reach. Pero ganun pa man, para sa akin, ito po ay 50-50 lamang. Bakit? Okay, hand speed, lamang sa reach, si Shiro Yuri Akoi. Pero yung power nitong si Kenshiro Teraji is importante din. So, mga idol, 50-50 po yan. Ngayon, nasa inyo na po kung kanino kayo. Yung may hand speed ba? O yung may power ba? Saan kayo? Oo, saan kayo? Yung hand speed, mga idol, malaking bagay din. At yung power, malaking bagay din yan. So, saan kayo sa dalawa? 50-50 po yan. Lalo na sa ranking, which is 1 and 2. Napaka-close po niyan. O, napaka-close po niyan, mga idol. So, palaisipan ngayon kung sino. Ako man yan, mga idol, nahihirapan din pumili. Kasi gusto ko rin ang galaw ni Shigo Yuri Akue. Gusto ko yung kanyang galaw. Yung hand speed. Pero yung power kasi ni Kenshiro Teraji, mga idol, isa rin yan sa kung bakit gusto ko rin ang kanyang galaw. Matapos niya nga talunin si Olasquaga. Which is si Olasquaga po ay hindi rin po basta-basta boxingero yan. Oo. Pero ang natitiya ko, kung sakaling nakasagupa ni Kenshiro Teraji si Junto Nakatani, talo siya. Knockout. Oo, kung sila nagkasagupa. Which is si Shiro Yuri Akoi na knockout sa laban ni Junto Nakatani. Kakaiba kasi si Junto Nakatani, yung tangkad kasi, mga idol, at skills ni Junto Nakatani, idagdag pa natin yung power. Sa tingin ko, itong kahit si Kenshiro Teraji, hindi rin mananalot yan kay Junto Nakatani kung nagpangabot sila sa flyweight division. Kung nagkataon lang. Kaya para sa akin, 50-50 talaga to. O 50-50. So ngayon, dadako na tayo sa ating prediction. Dahil yan po ang ating isa sa ating content. Okay, prediction ko dyan, Kenshiro Teraji siguro para sa akin by technical knockout, 11th round. Oo. At kung sakali mo sa puntusan, which is malaki ang chance mo sa puntusan ng mga ito, pabor pa rin ako kay Kenshiro Teraji. Oo. Gamit ang power, posible niya may dominant laban. So, Kenshiro Teraji ako dito. Ngayon, dahil 50-50 sa ating ginagawang comparison, sa panig naman ni Shiro Yuri Akoi, posible din niyang ma-knock out si Kenshiro Teraji gamit ang hand speed. Posible niyang mapuruhan si Kenshiro Teraji dyan. At kung sakaling may sa puntusan, sa tingin ko may laban din itong si Go Yuri Akoi. Boxer puncher din ito. Posibleng mangingibabaw ang hand speed din ito, mga idol. At siyempre may power kahit paano, sabi ko nga, ay may chance ang makapagpa-knock out din yan kay Tandaan natin na minsan nang nagpangabot si Shigo Yuri Akoi at Masamichi Yabuki. Ang itinagal lamang ni Yabuki is first round. At si Kenshiro Teraji ay na-knockout din later round sa laban kay Masamichi Yabuki. O nang harap nila. Ngunit sa rematch, ang itinagal yang yata nitong si Yabuki is 4 rounds.
So nakabawi ang bata noon na si Kenshiro Teraji. Kaya yan mga idol, palaisipan talaga na kung saan pwedeng paboran nyo si Kenshiro Teraji or itong si Shiroyori Akoi. Anong nakita ko kay Kenshiro Teraji? Bakit siya ang pinili ko? Gayong pareho kong gusto ang dalawang maglalaban. Ang isa sa nakikita ko kay Kenshiro Teraji, mga idol, kaya mag-adapt sa skills ng katunggali. Oo, yun ang nakita ko sa kanya. Ngayon, sa panig naman ni Shigoyori Akoi, bagamat hindi ko siya pinili, pero gusto ko din ang galaw nito, yung hand speed naman nito na posibleng mangingibabaw sa labanan na kung saan pwedeng masamantala ang mga kakulangan sa dipinsa din or mga opening sa dipinsa nitong si Kenshiro Teraji, lalo na sa close range sa suntukan. Ang sabi ko nga kanina, posible ding ma-knockout si Kenshiro Teraji dyan. Later rounds din po. Oo. At dahil yung hand speed na kung saan malimit na magandang advantage, posible din magawa niyan ni Shigoyori Akoi sa early second half. Ganun po kadelikadong kalaban si Shigoyori Akoi, mga idol. Sinasabi ko sa inyo. Yung hand speed kasi, mga idol, iba talagang usapan yung hand speed. Importante talaga po yan. Katumbas din po niyan, ka-importante sa power. Which is, si Shigoyori Akoi may knockout ratio na 52.38%, so may kabigatan. Heavy-handy din ito. Kaya kaabang-abang na laban po talaga yan, mga idol. Kaya nga, kinover ko to dahil napaka-ma-action na labanan nito. Bagamat parehong Hapon, parehong Japanese fighter ito, pero yung kalidad ng laban, mga idol, ay hindi rin po ito matatawaran. So, may nag-request na gawa natin ng video ang nalapit na laban ni Carl Martin. So, gawa natin po yan, mga idol. Oo. Hanggang dito na lamang. Ito po Nong Sports PH. God bless po sa ating lahat.